Bakit ho, ang basa ko sa inyo, parang emotional kayo? Bakit po? Kasi syempre po, lahat ng mga tao na nakapakalat dito, ayaw nilang lumabas ang mga pakalat nila. At sila din po ay mga kaibigan ng aking ina. Matapos ang more or less 1 month na pagyayabang niya sa social media at pagtis sa mga reporters na nasa kanya ang tinatawag niyang Cabral Files, ang ending pala ay si DPWH Secretary Vince Dizon ang pinupush o gustong maglabas ni Batangas Representative Leandro Leviste ng mga files na sinasabi niyang hawak niya. Bakit kaya? Dahil ba ninakaw di umano ni Leviste ang mga ito? Dahil ba he's in big trouble? Ngayon, fina-flex na niya ang mommy card para makalusot at makaiwas sa gulong siya mismo ang gumawa. Pero, gusto kasi ng public malaman kung saan nagastos yung 3.5 trillion pesos sa DPWH. At nakakalungkot din na imbes na ilabas, mukhang pinagtatakpan pa. Kaya, sana si DPWH naman po at si Sec Vince Dizon ang maglabas nito. So we did a bit of online research para maliwanagan ang lahat, lalo na tila natural o congenital na bobo at hirap umintindi ng propaganda ang mga DDS o kulto ni Digongyo. Here's the timeline ng pambubudol, kasinungalingan o posibleng psy-op ni crying nepo baby Leandro Leviste. Although, we're probably giving him too much credit if we even call this a psy-op. More like an amateurish political stunt that flopped or simpleng kabobohan lang. The ICI told me, I'm saying this with no qualification. Who in ICI told you? Commissioner, former Secretary Singson, and another lawyer, not to just pin it on. No, that's on fine. Commissioner It's important that you mention names. A member of the ICI legal team in that same meeting and in a discussion after that meeting repeated the same. By mid to late November, nagsimulang i-exploit ni Crying Leandro ang terminong Cabral Files. Sa November 25 online post ng digital media outlet na Bilyonaryo, paniwalang paniwala ang mga staff ng Bilyonaryo na ang Cabral Files na hawak di umano ni Crying Leandro ay properly obtained at personal na ibinigay sa kanya ni former USEC Catalina Cabral. Sa interview na ito, sinabi pa ni Leandro na hindi raw nabigyan ng Cabral Files ang ICI. They have not been given the files of USEC Cabral, which includes the proponents of the projects that are being investigated, many of whom are politicians, members of Congress. So maybe there's a reason why they're not giving the files. Take note, ipinagyayabang na ni Crying Leandro na hawak niya ang Cabral Files as early as September. So the question is, why is he saying this now? Obviously, he was trying to create intrigue, gumagawa ng drama para ma-pressure ang ICI na tingnan ang sinasabi niyang Cabral Files. Natural, wala pang alam ang ICI kasi kung paniniwalaan ang statements ni Vince Dizon, maaaring illegally obtained ang mga dokumento. Kaya nga hindi ito mailabas-labas ni Leandro dahil what is illegally obtained cannot be publicly shown at siguradong big trouble yon para kay Leandro. It's incumbent on you if they just release it. I mean, why don't you just release all the documents? You have the documents. Cabral gave it to you. Bonoan gave it to you. Noong November pa lang, tinanong na siya ng Bilyonaryo, why not just release the documents? Ang sagot ng pabidang crying nepo baby ng Batangas, Damn the house if they refuse to release it, if they order you not to release it. It'll be laudable for you if you decide to release it. And actually that's why I'm bringing this up now, because in Congress today I'm going to be asking for permission to release what I have. the usual deceptive at evasive response. Sinabi niyang ire-release daw niya this week. Cannot leave us hanging like saldicodas. So I would be happy for you to release I all will those make one documents. commitment. Because of your suggestion, sir, I will release documents this week. Meaning last week of November. May na-release ba? Wala. Hanggang sa pumanaw na si Cabral noong December 19. Ay, wala pa rin. Sir, ano na lang sir, I'll play devil's advocate na lang din. Kasi baka po meron, yun nga, may sumisita na po sa inyo na bakit ngayon lang nire-release. Ang naiisip ko kasi sir, baka may magsabi na kung ibang congressman yan, sige, ini-name drop ko na, kunyari, Makabayan Black ang nakakuha ng dokumento. Walang, sir, walang condition eh. I-re-release na nila kasi wala silang pakialam sa DPWH eh. So sir, parang, are you also parang naninimbang po kayo? Kasi baka nga mahirapan yung trabaho nyo sa Kongreso kapag talagang inaway po kayo ng ibang mga congressman.
Pwede kong banggitin ito ngayon? Sige po sir, sige po. Now, fast forward sa online press conference ni Leandro noong Disyembre 26 kung saan todo iyak siya. Dito, kapansin-pansin na naiinis na ang mga reporters sa kanyang constant teasing ng pag-release daw ng tinatawag niyang Cabral Files. You have the I can clearly remember what you said, but you did not elaborate on that. So Okay, what let me is it elaborate now. about? So ngayon po ba sinasabi nyo, ginigipit pala kayo during that time? I was being offered extra budget. I think that's the more connected thing. Budget po saan? Ano pong detalye rito, sir? Kindly please elaborate us. Thank you. Ilang beses siyang tinanong in so many different ways kung ilalabas ba niya ang mga dokumento. Pero walang malinaw na sagot. Puro iyak lang. Ayaw ko naman na maapektuhan ang budget ng distrito ko dahil sa ginagawa ko ngayon. And what's worse, nagsinungaling pa si Crying Leandro nang sabihin niyang authenticated na raw ni Dizon ang kanyang mga dokumento. Yusek Claire Castro will make a fool of herself because Secretary Vince and many others will confirm the authenticity of the files that I've uploaded. Isang claim na mariing itinanggi ni Dizon. For the record, wala akong ino-authenticate na dokumento na hawak ni Kong. Dito na rin lumabas ang katotohanan. Ang Cabral Files na hawak di umano ni Leandro ay hindi voluntaryong ibinigay sa kanya. Nagpilit siyang kumuha ng mga files at ginamit pa niya yung computer ng isang staff. Lahat ito kinikwento sa akin ni Yusek Cabral nung nangyayari at pinilit niyang mag-save ng mga files sa kanyang flash drive galing doon sa computer ng isang staff ni Yusek Cabral. Yun ang nangyari nung September. Base sa statements ni Dizon, maaaring ninakaw ang mga dokumento o nakuha gamit ang intimidation, influence, o manipulation. Was he throwing his weight around? Parang ganyan? Parang pinipilit niya yung mga staff? Yes, that was the impression I got. Para naman kay Yusek at Palace Press Officer Claire Castro, malinaw na dapat imbestigahan kung paano talaga nakuha ni Leandro ang mga dokumentong ginamit niya sa halos 2 buwang pambubudol sa media at sa publiko. Yes, sa aking palagay, no? Sa aking palagay. Kasi kay Secretary Vince Dizon nagmula ang mga salita na ito. At kung paano nga ba nakuha, yung kasi yung importante dito, no, Orly, no? Paano nga ba nakuha ang anumang files? So ang ending, ayaw pa rin talagang ilabas ni Crying Leandro ang tinatawag niyang Cabral Files. Pero, gusto ko silang public malaman kung saan nagastos yung 3.5 trillion pesos sa DPWH. At nakakalungkot din na imbes na ilabas, mukhang pinagtatakpan pa. Kaya, sana si DPWH naman po at si Sec Vince Dizon ang maglabas nito. Ang final excuse niya, gusto raw niyang si Dizon mismo ang maglabas ng mga ito. Ang tanong ngayon, how would Dizon know what files to make public kung hindi niya alam ang scope, konteksto o kung nag-exist at authentic ba talaga ang sinasabing Cabral Files?